Tahimik at malamig ang kapaligiran sa loob ng kumbento. Habang wala ang kanyang kasintahang si Ibarra, dito tumahan si Maria Clara upang humanap ng kapayapaan. Ngunit sa loob ng matatandang pader na ito, may isang lihim na kanyang matutuklasan na babago sa kanyang buong mundo. Madilim at mahina ang ilaw sa entablado. Nakaupo si Maria Clara sa isang mesa na puno ng mga lumang papel at kahon. Nakatayo naman si Tia Elizabeth, malapit sa pinto. Ilang oras nang binubuklat ni Maria Clara ang mga gamit ng kanyang ina. Naisa na niyang mas makilala pa ang babaeng yumao noong siya ay isinilang. Sapat na siya na araw niya. Dumagabi na ako ng bintang namin. Iwan mo na ang lumang kabaon. Sandali lang po siya. May hinahanap lang ako na alaala niya. Pakiramdam ko kasi hindi ko siya nakilala na Diyos. Mabait na babae ang iyong hinahanap. Sapat na iyan upang malaman niya. Umalis si Tia Isabel at naiwang mag-isa si Maria Clara. Kinuha niya ang isang balot ng mga sulat na itinali ng laso. Binuksan niya ang isa at binasa ang sulat kamay ng kanyang ina. Kumukulay ang sulat, malamig ang ilaw. Nanigas si Maria Clara habang binabasa ang laman ng sulat. Habang binabasa niya ang mga salita, muntik nang huminto ang kanyang paghinga. Isang pag-amin ang nakasulat dito na dumurog sa kanyang puso. Labis na nagulat ang naramdaman ni Maria Clara. Nabitawan niya ang sulat at nahulog ito sa sahig. Sa wakas, naintindihan na niya ang lahat. Naalala na niya kung paano bantay sarado siya ni Padre Damaso at kung bakit kontrolado nito ang kaniyang buhay. Ako ay bunga lamang ng isang malaking kasalanan. Sino nga ba ako? Taong akala ko, isa lamang akong lihim na dapat manatiling nakatago. Parang mas malungkot na ang tunog ng musika mula sa simbahan. Wala na ang masayahin at puno na pag-asang si Maria Clara. Napalitan nito ng isang babaeng pasan ang mabigat na katotohanan. Nawala ang liwanag at hindi na magiging katulad ng dati ang buhay ni Maria Clara.